Ang mga bagong landing platform docks na binili ng Pilipinas, uumpisahan na. Ito nga po mga idol ay additional acquisition project dahil meron na nga pong naunang mga barko na binili ang ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Indonesian shipbuilder na PTPAL ay naka-schedule na mag-conduct ng keel laying ceremony para sa unang bagong 124-meter landing platform dock para sa Philippine Navy. Magaganap nga po ang seremonyang ito mga idol ngayong Lunes, January 22, 2024 ayon sa Indonesian sources. Sa kasalukuyan mga idol ay wala pa nga pong ina-announce ang Philippine Navy patungkol sa pangalan ng barkong ito. Malaki nga po ang posibilidad mga idol na ipapangalan ito sa mga probinsya ng ating bansa kagaya ng mga naunang barko. Ayon nga po sa timeline ng completion date ay naasahan nga po na ang unang unit ng barkong ito ay magsisimula ngayong 2024 at matatapos sa taong 2025. Gayon din nga po ang delivery ay magaganap sa parehong taon. Bilang parte ng modernization program ng Philippine Navy Sea Lift and Amphibious Capabilities at gayon din upang palitan ang mga lumang barko ng ating bansa, ang Philippine Navy ay nagkaroon ng additional acquisition project para sa dalawang additional strategic sea lift vessels bilang parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Base nga po sa mga dokumento, ang proyektong ito ay pinangalanan ng Landing Docks Acquisition Project. Ito nga po ay kadugtong mga idol ng Strategic Sea Lift Vessel Acquisition Project na naganap noong Horizon 1. Ang end user nga po ng proyektong ito mga idol ay ang Philippine Navy Sea Lift Amphibious Force kung saan tatanggap sila ng 2 units ng landing platform dock, 4 na units ng landing craft utility at 4 na units ng rigid hull inflatable crafts. Ito nga po ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may budget na mahigit sa 5.5 billion pesos. Ang pondo dito mga idol ay mula sa GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas noong May 27, 2022 na nagkakalaga ng mahigit sa 800 million pesos para sa 15% down payment. Ang mga barko nga pong ito mga idol ay mapapasama sa existing ng Tarlac Class Landing Platform Dock. Ang Tarlac Class mga idol ay landing platform docks ng Philippine Navy na para sa amphibious operations at gayon din sa transport duties. Ginagamit nga rin po ito sa iba't ibang mga misyon tulad ng humanitarian assistance at disaster relief operations, gayon din nga po ang search and rescue. Ang mga barkong ito mga idol ay may displacement na 7,200 tons, may haba nga po itong 124 meters, beam na 21.8 meters at draft na 5 meters. Ang installed power nga po dito ay MAN D2 842 LE301 diesel generator. Habang ang propulsion naman ay combined diesel and diesel arrangement na may dalawang MAN STX 8L27/38 diesel engines. Sa bilis naman mga idol ay meron nga po itong cruising speed na 13 knots at maximum speed na 16 knots. Ito nga po ay may range na 9,360 nautical miles at may endurance na 30 days. Para naman sa capacity mga idol ay kayang-kaya nga po nitong magsakay ng 500 troops habang ang complement naman ito ay 121 na crew. Para naman sa sensors and processing systems ay meron nga po itong Furuno X-band and S-band navigation radars, combat management system, surface search radar, air search radar, electro-optical fire control system at marami pang iba. Para naman sa electronic warfare and decoy ay meron nga po itong electronic warfare suite. Para naman sa armament ay gumagamit nga po ito ng isang 76mm main gun at dalawang 25mm secondary guns. Idagdag pa nga po dito ang 6 na 50 caliber 12.7mm guns. Ang aircraft carried naman nito mga idol ay isang AW109E Power Naval Helicopter. Meron nga din po itong aviation facilities tulad ng helicopter hangar at flight deck. Mga idol, malaking tulong nga po sa Pilipinas ang mga karagdagang landing platform docks na ito. Siguradong magagamit nga po ito ng Philippine Navy sa kanilang iba't ibang mga misyon. Lalo na nga po ngayon mga idol na kailangan ng ating bansa ang mga floating assets na magbabantay sa ating mga teritoryo. Bukod pa dyan ay nagagamit nga rin po ang mga barkong ito
sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations at search and rescue. Kaya't panalong-panalo nga po ang ating bansa dito mga idol dahil bukod sa quality na nga po ang mga barkong ito ay mas mura nga po ito kung kukumpara sa ibang mga shipbuilder. Sana nga po mga idol ay magpatuloy pa ang modernization program ng AFP at nang sa ganon ay patuloy tayong makabili ng mga modernong kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!